Kasal ko ngayon. Pero kagabi lang, ang dalawang pinagkakatiwalaan ko sa pinakamasahol na paraan, winasak ang lahat ng pangako. Miss Mary Lou Santos, handa daw bang pakasalan si Mr. Rafael Villanueva? Anong tinitingin mo? Tapusin na natin to. May lakad pa ako. Handa ka bang pakasalan si Mr. Rafael Villanueva? Ako. Ayaw. Ko. Po. Marilu, manu ka na. Ang lakas na loob mo umatras. Huwag kang maging mapangahas. Ikaw. Sinadya ko to. Hindi lang kita papakasalan. Papakita ko sa lahat na ikaw, Rafael, ay isang walang... Pagkasal na tayo at makuha ko ang mana, saka tayo magpapatuloy sa plano. Anong tinitingin nyo? Anong tinitingin nyo? Huwag tingnan! Itong palabas. Akong bahala. Mas maganda pa sa kasal. Mas maganda pa. Cynthia Fajardo, sa kwarto ng kasal na inayon. Komportable ka bang matulog? Mailu, anong ginagawa mo? Siyempre, para makita ninyo ang tunay mahal mong anak, si Rafael, kung anong klaseng basulang tao. Peke lahat yan! Peke! Kalokohan! Pinahiya mo si Raf sa publiko! Kasal! Banday! Kalagkalin ng babaeng yan at... Kayong mga Villanueva. Pare-pareho lang kayo. Tigil. Si Tatay Antonio yan, di ba? Bakit siya bumalik? Siya ba yung kilalang adopted son ng Villanueva na may koneksyon sa lahat? Di ba tinakwil niya ang mana at nag-abroad na? Salamat, Uncle Tony. Ayon sa tradisyon, ang tagapagmana ay may kapintasan. May karapatan ang dating tagapagmana na ipadeporta siya, pati ang kabit. Mula ngayon, ako na ang mamamahala sa pamilyang Villanueva. Bitawan! Bitawan! Bitawan ako! Bitawan ako! Anong ginagawa niyo? Lola, tulang! Lola! Lola, tulang! Talin sila! Bitawan niyo ako! Lolo! Ma! Lolo, tulong! Lolo! Lolo, tulong! Salog ka! Tingnan mo ang ginawa mo sa anak ko! Gusto mo na mamatay? Hindi ako titigilan ng mga Villanueva. Itataya ko na ang lahat. Siya, alam na niya. Antonio, pakakasalan mo ba ako? Dago! Pakakasalan mo ang hipag mo? Wala namang bawal sa tradisyon! Bakit para pamilyar to?
Saan ka pupunta? Huwag na. Naghihintay pang driver mo sa baba. Hayaan mo. Ikaw ang mahalaga. May meeting ako mamaya. Mag-uwi ako ng huli. Huwag mo akong hintayin. Nandito pa ang bata. Lagi kang nagkahalikan ni Mama. Ako din. Oh. Ang angel ko. Dito ka lang sa bahay. Hintayin mo si Papa, ha? Makinig ka kay... Halika, sa Mama ka. Ay, naku. Okay, Papa. Isang beso. Sige, bye-bye. Anim na taon. Akala ko, nawala na ang lahat. Isang padalos-dalos na desisyon. Pero ito ang kapalit na kaligayahan. Ngayon, ang tanging nais ko ay ingatan ang kaligayahan na ito. Mr. Antonio! Mr. Antonio! Nagkamali po ako! Kinuha niyo na po ang negosyo ko sa Europe! Bigyan niyo po ako ng huling pagkakataon! Mr. Antonio! Walang karapatang makipag-usap ang taksi. Isin mo. Opo. Boss, ayos na po. Isa pa po, si Mr. Marcos, ang pinakamayaman sa mundo. Gusto po kayong makausap. 3 buwan na po kayong hinihintay. Rafael. Bakit ka bumalik? Kalokohan. Birthday ni Lolo. Bilang nag-iisang tunay na apo ng Villanueva, syempre, babalik ako. Marilu Santos. 6 na taon ka nang nakababad dito, ha? Kahit mading katulong ka pa, dito ka pa rin. Para maglingkod. Sanay ka na maglingkod. Kaya lahat katulad mo. Isa ka lang hamak na katulong at sasabihan mo ko. Ang baho ng bibig mo. Linisin ko. Ang sakit ng tiyan ko. Hayop ka! Ang dinadala ni Cindy, ang nag-iisang apo ng Villanueva. Kapag may nangyari sa kanya, papatayin kita! Ang mana ng Villanueva. Rafael, nakalimutan mo na ba? Ang mana mo, 6 years ago. Pati ang shares ng parents mo. Inago lahat ni Uncle Tony. Si Uncle Tony, ampun lang ni Lola. Ako ang tunay na Villanueva. Sa huli, sa akin ang mana. Kahit ang gate ng Villanueva Court, di ka makapasok. Isang aso. At nagsasalita ka pa ng mana? Lumayas ka na sa Villanueva. Baka pag-isipan ko na gawin kang alila. Kayong lumayas. Sinampal mo ko? Masakala mo? Ang lakas ng loob mong saktan ako? Ipapaalam ko sa'yo. Asawa na ako ng Uncle Tony mo. Tita Tony na ang tawag mo sa akin. Baliw ka na dahil di mo nakuha si Kuya Raf. Magkakagusto sa'yo si Uncle Tony? Rafael, itong pusong walang hanggan. Kilala mo to, di ba?
Bigay ito ng Uncle Tony mo. Binili niya sa Manila Elite Auction. Iisa lang to sa buong mundo. Uy, ang arte. Mali ba natin kung peke lang yan para lang magyabang? Ang di nakakita ng tunay, lahat ay peke. Marilu, ayoko sa'yo. Huwag ka na maghanap ng dahilan para manatili rito. Si Cindy ang magiging ginang ng pamilya namin. Kahit napilitin mo pa ako. Ako pa ang napupumilit sa'yo? Rafael, wala ka pang salamin o ihi. Tingnan mo muna itsura mo. Mag-ingat ka. Buntis na ako kay Kuya Raf. Anong laban mo sa akin? Itong sampal para matauhan ka. Ibal, basura. Kaya ngayon, bilang ginang ng pamilyang Villanueva, ipapahinto kita. Wala ka na rito. Ngayon, agad, lumayas ka na. Ito ay para sa tagapagmana ng pamilyang Villanueva. Isa ka lang utusan, kaya umalis ka na. Katawa-tawa. Tito, bahay ko. Bakit ako Ha? Ang kapal na mukha mo! Sinong manggangahas? Anong gagawin natin? Susundin ba natin si Young Master o? Bawal silang pagsabihan. Tanga ka ba? Adoktado lang si Tatay Antonio. Bumalik na si Young Master. Baka gawa to ni Don. Pumili ka ng tama. Sabihin nyo, siya ba ang ginang ng bahay na to? O isang utusan? Ang tama. Sa kanya to. Chinang, tingnan niyo po. Isa lang siyang hamak na aasam ng yaman. Si Tatay Antonio. Paano naman siya magkakagusto? Ginang, itong si Mary Lou, hindi lang utusan, isa pa siyang haliparot. Pinakaayaw ni Tonyo sa mga Tandaan niyo to. Sabi ko na nga ba, paano ka magugustuhan ni Uncle Tony? Kung totoo yan, kakain ako ng tae ng patiwarik. Baka sa dami ng tae, busog ka pa. Patay ka na. Ang tapang mo pa. Maging mabait ka lang. Baka patawarin pa kita. Asa ka? Hayop ka. Binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw ang sumayang ng pagkakataon. Mga tauhan! Hubarin niyo siya! Ilabas niyo siya! Teka, Kuya Raf, huwag kang atat. May gagawin pa ako. Anong gagawin niyo? Ngayon, pupunitin ko yung mukha mo. Tingnan natin, anong gagamitin mo para mangakit? Sa pag-akit sa may asawa, o ang mas magaling. Wala ako sa inyo. Ikaw! Babe, huwag kang magalit sa babaeng yan. Kapag nasaktan ng anak ko, pagtawanan lang siya. Hanggang naman, kayong dalawa, hubarin niyo siya, itapon sa kalye. Kapag may nagtanong, sabihin nilalandi niya ako at nahuli siya ng asawa ko sa akto. Sinong manggangahas? Papatayin mo ako? Ikaw pa. Huwag niyo po apihin ang nanay ko! Nanay? Marilu,
May anak kang labas sa akin! Young Master, anak po siya ni Tatay Antonio. Kapatid niyo po siya. Anong klaseng bastardo yan? At tatawagin pa akong kuya? Nueva, lilinisin ko ang pangalan natin. Rafael! Anong gagawin mo? Hindi po siya basta-basta. Si Miss Santos, kasal na po kay Tatay Antonio 6 years ago. Anak po sila ni Tatay Antonio. Yung Master, mag-ingat po sa salita. Kuya Raf, tingnan mo. Itong matandang to, ang kiyaga sa batang... Baka naman itong bastardo ay anak niya sa matandang yan. Anak sa labas, no? Huwag niyo siyang galawin. Niyo itong palalain. Sa tingin nyo, sa galing ni Tony, palalagpasin niya na sa mismong harapan niya ay magpakatanga. Sinungaling. Sa tingin ko, ginamit mo ang pakana mo para akitin si Uncle Tony. Kaya niya pinagtatanggol itong bastardo na to. Cynthia, alam mo pala ang bastardo. Sige, sabihin mo, ang dinadala mo ay kay Rafael ba? Kuya Raf, sinisumpa niya ang anak natin. Ang sakit ng tiyan ko. Sinisumpa mo ang anak ko? Siya ang magiging tagapagmana. Hindi tulad niya. Isang walang binatpat. Pinatay mo ang pagkalalaki ko. Ngayon, para sa pamilyang Villanueva at para kay Uncle Tony, lilinisin ko ang pamilya. Baka kapag natuwa siya, ibalik niya sa akin ang pamilyang Villanueva. Huwag mo saktan ang anak ko! Ako na lang! Huwag niyo siyang saktan! Mga masama kayo! Umiyak ka pa! Papatayin ki... Buisit na bata. Kasalanan mo to. Matandang to, tumatawag pa. Boss, ang Global Shareholders Meeting magsisimula na po. Sige. Baka si Mary Lou at si Angel, may nangyari. Rafael! Subukan niyo lang. Ipapadala ko kayo lahat sa impyerno. At bakit naman ako matatakot? Tony! Si Tony yan! Akin na ang phone! May kabit na pala. Anong kabit? Si Uncle Tony yan! Ang tito mo! Ano? Takot kang sagutin? Takot boses niya? Takot ka nang umihi sa pantalon mo? Sino ka ba? At bakit mo ko uutusan? Pasensya na. Ang tinatawagan nyo ay hindi makontak. Hindi tama. May nangyari kay Leah. Tatay Antonio, lahat ng major shareholder ay nagantay na po. Hayaan mo silang maghintay. Para makuha natin ang North American market! Walang sinuman ang mas mahalaga kasi sa pamilya ko. Rafael! Angel! May sapit sa puso si Angel! Papapatay mo siya niyan! Bitawan mo na siya! Mas mabuti kung mamatay. Anak sa labas lang naman. Angel! Cynthia, anong ginagawa mo? Akin na ang gamot! Nasa akin ang gamot? Sa tingin mo, ililigtas ko ba siya? Rafael! Balik ng Uncle Tony mo at malaman niyang sinaktan mo si Angel. Tiyak na papatayin ka niya. Walang kwenta. Ang tinatawagan niyo ay hindi maabot. Bilis! Ang tinatawagan niyo ay hindi maabot. Sabi ko, bilis! Ma'am, parang nagka-heart attack po siya. Angel!
Hinding-hindi ko hahayaang siraan ng sinuman. Ang hirap kong makuha na kaligayahan. Gamot! Parang aso ka talaga. Papatay yan! Nang aagaw ka pa, kung gusto mong iligtas siya, magpakababa ka at lumuhod na parang aso. Pakiusap, bigyan mo ko ng gamot. Marilu Santos, nakalimutan mo na ba ang pagsisipsip mo sa akin noon? Pakiusap, bigyan mo ko ng gamot. Kuya Raf, ang boring lang naman ng pagluluhod. Ganito na lang, yumuko ka sa akin ng 100 beses at bigyan kita ng gamot. Ano sa tingin mo, Kuya Raf? Sige, gawin mo ang sinabi ni Cindy. Yumuko ka sa akin ng 100 beses. Bawasan mo lang, wala na to. Hindi. Yuyuko ako. Yuyuko ako. Wala kang kain? Di mo ba alam? Di ko narinig! Mukhang di niya naiintindihan. Tulungan niyo. Yung gamot! Yung gamot! Bigay niyo sa akin! Kuya Raf, ang taray niya. Nagulat ang bibi ko. Gusto mo ng gamot, ha? Eto. Angel, sana ililigtas ka ni nanay. Binastos mo ang mahal ko? Ngayon, ikaw at ang bastardo mong anak, sabay kayong mamamatay! Sino ang mamamatay? Sinong gustong mamatay? Iligtas si Angel. Sorry, late si tatay. Tawagin ang doktor! Sorry, late ako. Sorry. Kahit ito lang, hindi ko maayos. Sinong mga as lumabas? Sa impyerno.
Hindi ko palalampasin ang sinumang nanakit sa inyo ni Angel. Sabihin nyo, paano nyo gusto mamatay? Okay, Tony, bulag ka ba? Siya ang babaeng yan. Niloko niya ako 6 years ago. Nanganak ng bastardo. Sinira niya ang kasal ko. Pinahiya niya ang pamilya. Dapat lang siyang pagpira-pirasuhin. Oo nga, Uncle Tony. Napakahirap po sa kanya. Ipagtanggol niyo po kami. Mukhang ang leksyon 6 years ago ay kulang pa pala. Uncle Tony, anong ginagawa mo? Ang dinadala ni Cindy ay ang tagapagmana ng Villanueva. Kapag natakot siya, taya mo bang panugutan? Ang nag-iisang tagapagmana, kayong dalawa? Uncle Tony, mali ang binubugbog mo. Siya dapat ang walang hiya na si Mary Lou. Gusto mo nang mamatay? Ako ang nag-iisang apo ni Lolo. Binubugbog mo ko para sa babaeng yan. Hindi ka palalampasin ni Lolo. Halika rito! Tingnan mong mabuti! Siya ang legal kong asawa. Sino ka para galawin siya? Fiancé kita, 6 years ago. Nung nasa ibabaw ka ni Cindy at nagpapakasaya kayo. Nung pinag-uusapan kung paano ako ipapahamak. Ikaw, itinuring mo ba akong fiancé mo? Aba, Marilu, tingnan mo, nawala ang mana ni Kuya Raf, kaya naghanap ka ng ibang lalaki. Uncle Tony, ang tulad niya mukhang pera, dapat lang siya mapunta sa impyerno. Sa lagay na to, ang baho pa rin ang bibig mo. Huwag yun ang patayin. Uncle Tony, mali po ako. Kayo, nabulag po ako. Hindi ko po kayo... Pakawalan niyo na po ako. Mahal ko. Pwede nang kumilos. Binantaan niyo ko gamit. Yan ang pinakamalaking kamalian niyo. Hindi ako. Isang santo. Ang ginawa nila. Sihan ko ng 10 beses. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako! Para to kay Angel. Para to sa akin. Lulu, hindi mo ako babawian, di ba? Hindi mo kaya. Mahal na mahal mo ako noon. Sabi mo, ako lang ang papakasalan mo. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Rafael, nang makamamo si Cynthia, nawala nang sa atin. Akala mo ba ako pa rin yung Mary Lou na pag-aari niyo? Nilandi ako ng babaeng yan, kaya ako naloko. Lulu, mahal kita. Maniwala ka. Kuya Raf, paano mo nagawa to? Para sa Tumahimik ka! Walang hiya! Hey, away, baboy. Sabi ni Rafael kanina, kung may gusto ka sa akin, babaliktad daw siyang kakain ng tae. Lulu, di ko sinabi yan. Umuha ko sahan. Anong tawag mo sa akin? Tita! Tita, mali ako! Alaka lang na lang sa dati nating pagmamahalan. Pakawalan mo na ako! Huwag nang balikan ng nakaraan, nakakadiri. Ayoko. Ayoko na tayo. Ayoko! Pakiusap. Pakawalan mo na ako. Ayoko! Ikaw nang bala.
Sige, palampasin ko silang dalawa. Siguradong magandang panuurin. Rafael, para sa babaeng yan, sinaktan mo ko. Bingi ka ba? Cynthia, sabi ko, magsapakan kayo. Hindi ka kikilos. Ang Kuya Raf mo ay talagang gagawa ng handstand at kakain. Ayop ka! Sinaktan mo ako! Papatayin kita! Rafael, hayaw mo na ba sa anak mo? Maraming babaeng gustong magkaanak sa akin. At sino ka naman? Hala mo, ba di ko alam na nakikipagdari ka sa mga hayop? Hayop ka! Wala ka ng modo. Hayop ka! Bitawan mo ang anak ko! Anak, sinong walang hiya ang nanakit? Tonyo! Matanda ka pa naman ni Raf. Pinabayaan mo nang siyang... Ate, tingnan nyo. Itong sugat sa mukha ko, gawa to ng mabait mong anak at ng manugang mo, pati si Angel. Muntik nang mamatay dahil sa kanila. Sabihin nyo, hindi ba dapat silang paluin? Pero, ikaw ang nauna kay Raf. Kung hindi, bakit tinasasaktan? Ate, bahay ko to. Sila para manggulo. Nagpapahirap lang sila. Mag-sorry ka na sa Uncle Tony mo. Sa tita mo. Mag-sorry ka na. Tita, sorry po. Maawa na po kayo. Patawarin niyo na po ako. Lulu, ganyan na si Raf. Hayaan na lang to. Huwag na ituloy, ha? Patawarin siya. Di ako ang magiging katatawanan. Tony, masama ang tiya ni Domeng. Tae, hindi pa naayos. Si Domeng ba yan? Yung aso mo? Pakakainin mo ba ng tae ng aso ang anak ko? Marilu, paluin mo na lang kami. Pakawalan mo na ako. Di ko ka pinapakain ng tae. Sapat na yun. Anong ginagawa nyo? Matulong! Anong ginagawa nyo? Ate, gusto mo ba makita ang anak mong kumain ng tae? Marilu, malas ka. Dahil sa'yo, nawala sa pagkatagapagmana si Raf at nagpapanggap ka pa kay Antonio. Itama ko lang. Ako ang may gusto kay Lulu. Tama. Malas ako at sinisira ang mga basura. Ang buong pamilya nyo, di ba't umaasa sa asawa ko? Masarap bang umasa sa iba? Marilu, kung hindi lang sa pagpapasalamat mo kay Raf, di ka magiging karapat-dapat kahit sa sapatos niya. Tandaan mo, hindi si Lulu ang kulang kay Raf. Kundi si Raf, kahit sa sapatos niya, wala siyang karapatan. Alamin mo, hindi si Lulu ang di bagay kay Raf. Kundi si Raf, kahit mandala ng sapatos niya, ay wala siyang karapatan. Antonio, ampunta lang! Bakit mo inaadong ang saraf? Di ni Lolo, ipapakita ko sa lahat kung sino talaga ang tunay na tagapagmana ng mga Villanueva. Wala ka ng takampe. Tingnan natin kung mayabang ka pa.
Anong tinatawa mo? Ikaw, wala kang maisip ni isang diskarte. Sana pagkakita mo sa anak mo, ganito ka pa rin. Marilu, sino ka ba sa akala mo? Naglalaban ka pa? Akala mo tanga ako? Napapatol lang? Subukan mo pa. At makakatikim ka. Kung buhay lang si Kuya, hindi niya hahayaan na apihin kami. Ang kapal mong banggitin si Kuya. Kundi dahil sa'yo, hindi sana namatay si Kuya. Kundi dahil sa'yo, hindi sana naging basurang yan si Raf. Akala mo ba gusto kong pagkatagapagmana? Kung ayaw mo, huwag kang magpanggap. Para kay Kuya, nililinis ko ang pamilya. Boss, yung sa likod, nakakot na siya. Anong susunod? Anak, Anak, pinakain ka ba talaga nila ng pain ng aso? Ako, ang tagapagmana ng pamilyang Villanueva. Sinong mangangahas sa akin? Hayop ka! Ipapalabas ko sa lahat na pinakain nyo ng tae ng aso ang anak ko! Ate, di ko maintindihan. Binantaan ko lang siya, pero ipipilit mo pang kumain siya. Hindi pa ba sapat ang kahihiyan ng pamilya? O gusto mo maging headline ng anak mo? Marilu Santos, huwag kang magdiwang. Pagkatapos ng handaan ni Lolo, katapusan mo na. Rafael, nandito pa rin ako sa pamilya para balikan kayo ni Cynthia ng 10 beses sa dusa niyo sa akin. Antonio, ginagamit ka lang ni Mary Lou para maghiganti kay Raph. Isa ka lang siyang gamit. Ano ngayon? Basta't gusto niya, handa ako maging pinakamatalim na espada niya. Huwag kayong magdiwang! Ma, tara na! Ano? Ipipigin niyo ba ako? Halis! Sakang basura. Hara! Zeus! Ayos na si Angel, tulog na. Huwag kang mag-alala. Ikaw naman, nandito pa ang doktor. Patingnan ka na. Ayos lang ako. Nanangat lang ang kamay ko para maglinis ng bakura. Mali po ako, Ginang. Patawarin niyo po ako, Ginang. Ginang, sorry po. Kasalanan ko po. Ngayon, tingnan nyo ng mabuti. Sino ba talaga ang ginang dito? Kayo po, Ginang. Kayo po ang ginang dito. Mahilig kayong magpakitang gilas. Eh di lumayas kayo sa dating amo nyo. Tingnan natin kung tatanggapin pa kayo. Kalag ka rin sila at turuan ng leksyon. Tapos, ihadi sa tapat ng bahay ni Isabel. Tatanggapin niya kahit ayaw niya. Huwag po! Huwag po! Gino? May dala po si Tatay Antonio! Hindi po namin mapigilan! Ganito lang ang gini magawa. Binuhay ko pa kayo para saan?
Sabi ng ginang namin, regalo niya to kay Young Master Rafael sa pagbabalik niya. Tara na. Ma, bakit ganito? Ma, dapat siyang isang inabandona. Paano? Paano siya biglang naging asawa ni Uncle Tony? Naging tita ko siya. Manloloko kasi ang babaeng yan. Walang hiya. Nilandi niya si Antonio. Sabi ko na nga ba? Ginamit niya ang mga maduming paraan. Buisit! Dapat sa akin ang lahat na sa Villanueva. Anak, huwag kang mag-alala. Paborito ka ng lolo mo. Hinding-hindi niya tatanggapin yung babaeng yan. Sa kaarawan ni lolo, pababayarin ko sila. Kuya Raf, huwag mo ko sisihin ha. Kasalanan ko. Buntis kasi ako. Madaling magbago ang mood niya. May paraan ako para makabawi ka sa pamilya at para tapusin nayang si Mary Lou. Sana may paraan ka nga. Halika, anak. Punasan ko ulit. Aray! Dahan-dahan lang. Sa hotel mo ang handaan. Boss ka, handa na ang regalo. Nandiyan din si Rafael. Baka manggulo yan. Kung tutulungan kanyang pahirapan, tawagan mo si Mr. Season. Susunduin ko muna ang mga bisita. Mga bago. Relax lang. Kita-kits. Mahilu, bagay ka bang mag-attend dito? Marilu, ang magiging ginang ng Villanueva, nagsasalita sa'yo? Yeah, but... Handaan to ni Lolo. Ayoko makipaawi. Takot ka? Pagkatapos nito, sa Villanueva, wala ka ng lugar dito. Ilang taon kang nagtiis. Akala mo ba dahil kasal ka na kay Antonio, naging mas mataas ka na? Hindi ko sinasabing mas mataas. Pero sa harap ko, hindi ka tao. Kahit gaano kagaling si Antonio, ang dugo niya ay hindi dugong Villanueva. Isa pa, ang anak mo ay isang walang kwentang babae. Hinding-hindi siya gagawing tagapagmana ni Lolo. Babae man si Angel o lalaki, pamana ko siya. Hindi ako para lang sa yabang, kahit ang anak sa tiyan mo, gamit mong bargaining chip. Isa pa, ang tagapagmana ng Villanueva, hindi lang kailangang aprubahan ni Lolo, kailangan din ng pag-apruba ng mga nakatatanda sa pamilya. Si Tony ang nagdala sa mga Villanueva, pataas hanggang maging pinakamayaman sa mundo. Sa tingin mo, sino ang pipiliin ng pamilya? O yung walang kwenta mo? Kuya Rob! Ikaw! Binuhusan mo ako ng alak! Binalaan na kita. Huwag kang sumobra. Lolo, alam kong mali ako sa'yo, pero mahal ko talaga si Ralph. Bakit ba hindi mo kami paboran? Hindi mo ba kayang pakawalan si Kuya Ralph? Buntis yata yung nasa sahig? Binuhusan niya ng alak ang buntis. Oo nga. Paano kung mapahamak ang bata? Anong gagawin natin? Ang galing mo. Best actress ng Oscar ngayon. Sa'yo na lang, ha? Gets ko na. Kung di mo pa talaga kayang pakawalan si Kuya Ralph, ako na lang ang aatras sa ating tatlo. Sinong may gana na manakit sa magiging ginang ng Villanueva? Subukan nyo! Rafael, 6 na taon.
Hindi mo na ako kilala? Mary Lou! Hindi kita kinikilala bilang manugang. Kahit di niyo ako kilalanin, hindi niyo mababago ang katotohanan. Kuya Ralph, masakit ang tiyan ko. Tingnan mo, pinahira niya rin ang gown ko. Lolo, papatayin niya ang apo niyo. Lolo. Marilu, sumusobra ka na. Siya ang nauna. Sabi niya, si Uncle Tony ay isang bastardo lang. Binastos pa kayo at ang mga tito. Pinagtanggol ko ang pamilya at si Uncle Tony. Mali ba yun? Ang laitin ng asawa ko, paglapastangan din sa inyo. Tama na! Gusto mo ba akong patayin? Nasaan si Tony? Nasaan ba si Antonio? Wala na ba siyang respeto sa tatay niya? Antonio! Kinuha po ni Tony ang bisita para sa handaan niyo. Darating na po siya. Lolo, ipagtanggol niyo po ang apo niyo sa sinapupunan ko. Anong ginawa mo? Si Lolo po, binugbog niya ako at pinilit pa si Kuya Ralph na kumain ng napakadire. Marilu Santos, sa harap ni Lolo at ng mga kamag-anak, inaamin mo ba? Aminin ko, ang pinakain ko sa'yo. Tama, ako ang gumawa. Pinakain ko si Rafael ng tae. Ano sabi mo? Hindi! Huwag kayong maniwala sa kanya! Sarok ka! Dapat sinumpa kita noon pa! Nilapastaman nilang bahay ko. Halos mapatay nila si Angel. Si Ralph ang tunay kong apo. Siya ang magpapatuloy sa negosyo. Sino ba si Angel? Isa lang siyang apo na walang dugong Villanueva. Pa, mapasya kayo mga kamag-anak. Salap na to. Muntik niya patayin ang anak ko, pati ang apo ko sa tiyan ng manugang ko. Palayasin siya sa pamilya. Tama! Layas! Layas? Marilu, narinig mo? Sa amin ang hotel na to. Layas! Na yun na! Muntik nang malugi ang mga hotel na to. Si Tony ang nagpalago nito. Wala kayong utang na loob. Sarap ang lahat! May karapatan siyang paalisin ka! Kaarawan niyo po. Matagal ko nang tiniis. Pero sa lahat ng nandito, walang sinuman ang makakapalayas sa akin. Sino ka sa akala mo? Usapin to ng Villanueva! Wala kang pakialam dito! Isang tagalabas! Lolo, apo niyo po. Halika po, magpahinga na kayo. Kaarawan niyo po. Huwag niyo nang patulan ng babaeng yan. Tara po. Hintayin niyo lang. Mas maganda pa ang susunod. Pa, sabi ni Ralph, para sa birthday niyo, may sorpresa siya. Anong sorpresa? Bilang tanggi na po nyo. Hindi ko kayo nasamahan ito mga taon. Nakakahiya po. Alam ko mahilig kayo sa mga painting. Kaya ngayon, may alay po akong obra ng isang maestro. Diba to ang larawan ng matsing at mga tanga? Baka peke to? Wow! Ito ang huling ni Maestro Benitez, ang larawan ng Matsing at Hero ni Louie. Ralph, ganitong pamihirang obra, paano mo nakuha? Lolo, nakuha to ni Cindy sa kaibigan niya, si Maestrang Louie. Mabuti! Ikaw na nga ang magandang manugang ko. Napakalihim ni Maestrang Louie. Walang nakakita sa tunay ng itsura. Ang asawa ni Rafael, kaibigan pala ng maestro. Hindi siya basta-basta. Kung ganon, ang pagiging tagapagmana ng Villanueva, hindi pa sigurado kung kanino. Mary Lou, paano mo ko matatalo ngayon?
Si Maestrang Louie, alam ba niya may kaibigan siyang ganito kasama? Si Maestrang Louie, alam ba niyang may kaibigan siyang ganito kapal na muka? Anong pinagsasabi mo? Kaibigang peke. Ang painting hawak, syempre, peke rin. Ito ang nag-iisang obra, Mary Lou! Wala ka na bang modo? O Rico, peke. Alam niyo naman. Walang hiya! Sinira mo ang regalo ni Cindy at Raph. Gusto mo ba akong patayin? Sa akin mo lang ibunton. Bakit mo sinira ang painting? Marilu, kaya mo bang bayaran? Hindi niyo lang alam ang tama at mali. Pati orig at peke, di niyo alam. Nakakatawa talaga. Kung ganon, kaya magpatingin na tayo sa isang eksperto. Hayaan niyo akong tingnan. Lolo Fuentes, dalubasa po kayo. Pakisuri po. Tama si Miss Santos. Peke nga ito. Imposible! Matandang to, baka namamalikmata ka na. Pinagdududahan mo ba ang husay ko? Walang galang! Ano masalyan sa Lolo Fuentes? Si Maestrang Louie, sa bakanting parte ng kanyang obra, iniwan niya ang kanyang pangalan. May espesyal na proseso ito. Lilitaw lang pag nabasa. Napakabihira ng mga obra ni Maestrang Louie. Kaya sa normal na sitwasyon, hindi ginagamit ang paraang ito. Kaya maraming pekeng umiikot sa merkado. Talubasa talaga si Lolo Fuentes. Pero, itong ginang kaibigan daw ni Maestrang Louie. Kaya, kung saan hindi na ako makikialam. Mukhang naging gulat na ang sorpresa. Ikaw! Hindi pa rin dumadating si Antonio. Wala ka man lang regalo. Wala ba kayong respeto kay Lolo? At ako pang sinisisi mo. Ang dala ko, hindi lang isang regalo. Inyo na ang mga gamit. Tingnan nyo, ito ang tunay na Matsing at Heron larawan. Peke! Mary Lou! Peke ang painting mo! Kiosko! Horito ni Maestrang Louie! Itong watermark. Walang duda! Di ko akalain sa buhay ko. Makikita ko pa ang obra ni Maestram Louie. Wala nang kulang. Tangga! Anong ginawa mo? Ikaw! Ikaw ang nagpalit ng painting! Pinapahamak mo ako! Ikaw! Cynthia, kailangan galawan mo. Hindi ka ba nagsasawa? Ako, nagsasawa na. Ano? Di ka pa amin? Magkaibigan sina Cindy at Maestrang Louie. Bakit siya gagawa ng peke? Ikaw talaga. Takot na mawalan ng pwesto. Palihim mong pinagpalit ang mga painting. Tapos, siya pa ang sinisi mo. Pinagpalit pala. Kaya pala sigurado si Mary Lou na peke ang isa. Sa kanya na pala ang totoo. Kaya pala di siya takot. Akala ko, ang galing pa naman ng babaeng to. Pala, manloloko rin. Lolo, kasalanan ko po. Di ko po naprotektahan ang painting ni Maestrang Louie. Kasalanan ko po. Cynthia, kilala mo ba si Lou?
Siyempre, ano pinagdududahan mo? Kung ganon, subukan mong tawagan siya ngayon din. Marilu! Sino ka sa akala mo? Sasabihin mo lang, tatawagan ko? Anong tinatakasan mo? O baka naman, nagsisinungaling ka? Para lokohin ang lahat. Si Maestrang Louie. Hindi mo basta-basta pwedeng hinala-hinalaan. Kung ayaw mong tawagan, sige, Ang pangalan niya, bakit siya tinawag na Louie? Ang pangalan ng isang maestro, hindi mo yan pwedeng hinala-hinalaan. Ako na ang magsasabi. Dahil si Louie ay galing sa dalawang pangalan. Ang isa, si Mary Lou Santos. Ang isa pa, si Antonio Villanueva. Ngayon, ba? Ang ibig niyang sabihin, siya si Maestrang Louie? Ako pa si Benitez. Alam ko ang lugar mo. Akala mo ba hindi ko alam? Hindi tulad mo si Antonio, na puro pagsisikil at paninira lang. Kaya sa 6 na taon, naging si Louie ako. Tapos na po ako sa gawaing bahay. Lutan niyo po akong magpinta. Tapos ka na? Hindi ka dito para magpapakasarap. Lumayas ka na't magluto. Mula nang pumasok ka, ang handaan ko ay sinira mo. Nagsinungaling ka, pinalitan ng regalo. Ngayon, nagpapanggap ka pang Maestrang Louie Marilu Santos, ang lakas ng loob mo. Hey, ang kapal na mukha niya. Dahil lang naman kay Antonio ang lakas niya. Wala siyang silbi, di makapag-anak ng lalaki. Ewan ko ba kay Antonio, para saan pa ang mana niya? Kailangang bawiin na ang mana niya. Kundi, hindi na tayo mapapanatag. Sa huli, para lang sa mana. Kung mapapatunayan kong ako si Louie, kayo, anong gagawin niyo? Kung mapapatunayan mo na ikaw si Maestrang Louie, sige, luluhod ako sa'yo at 3 beses magpupugay. Payag ka? Ang amoy ng te. Hindi mo pa nakakalimutan, no? Mukhang kulang pa ang mga leksyon mo. Raph, ang bruhang yan. Baka si Louie talaga siya? Baka, sabi ko lang, baka... Walang baka-baka! Hanggang sa mapahiya yan, di pa rin matuto. Tingnan natin kung paano ka mapapahiya sa harap ng lahat. Marilu, baliw ka na ba? Pribadong koleksyon niya ni Nolo Fuentes! Mula ngayon, sa ito, wala nang larawan ng Matsing at Heron. Ikaw! Pinunit ang tunay na obra. Sino ba sa tingin niya siya? Tingnan mo ang brushstrokes at komposisyon niya. Parang si Maestrang Louie talaga. Hayop na babae. Kailan pa siya natuto magpinta ng ganyan? Lolo Fuentes, Surin Jopo. Kuya Raph, ang galing niyang magpanggap, no? Sayang, peke pa rin yan. Kahit si Tatay Antonio, di ka na niya maililigtas. Seryo? Ikaw na. Ikaw! Tingnan niyo!
Pinahimatay ni Lolo Fuentes na manlolokong yan. Anong gagawin mo ngayon? Marilu, tingnan mo ang itsura mo. Akala mo ba ang tapang mo? Ngayon parang aso na nakahandusay? Mga kamag-anak, maging saksi kayo ngayon. Walang moral si Marilu. Palayasin na siya sa pamilya. Kuya Ralph, ikaw na ang tagapagmana ng Villanueva. Ang bruhang si Marilu, dapat na siyang lumayas. Pinatiisan ko kayo. Pero kapalit nito, lod nyo lang akong inapi. Kulang kayo ni Rafael at Cynthia, pero pinaniniwalaan nyo pa rin sila. At maniniwala si Lolo sa manlolo kong tulad mo. Sinong may ganyang lakas ng loob na magpanggap na alagad ko para manloko? Sinong may ganyang lakas ng loob na magpanggap na alagad ko para manloko? Diyos ko! Si Maestrang Benitez ba yan? Si Maestrang Benitez mismo! Nanaginip ba ako? Diba na hindi lumalabas sa publiko? Maestro, itong bruha, siya po yan. Nagpapanggap siyang si Louie. Pinahiya namin siya. Sabihin mo, sa tulad niya, anong dapat tong gawin? Sa tulad niya, dapat lang siyang bubugin. Hindi niya alam kung sino siya. Nanghahas siyang bastusin si Maestro. Sino ka sa akala mo? Ang lakas ng loob mong galawin ng alagad ko? Maestro, mali po ang sinampal niyo. Siya po ang nagpanggap na si Louie. Di ko maintindihan. Ako, si Louie. Imposible! Imposible ikaw si Louie! Dahil sa peking painting mo, kaya siya hinimatay. Gising na! Gising na si Lolo Fuentes! Lolo Fuentes, gising na po kayo! Sabihin niyo po sa lahat na peke si Marilu Santos, di ba po? Nadala lang ako kanina. Akala ko si Maestrang Louie ay isang matandang tao. Di ko'y nakala. Ngayon, si Maestrang Louie ay mismong nagpinta. Si Marilu ay si Louie. Siyang nag-iisang alagad ko. Naintindihan niyo ba? Siya yung kabit na sinasabi nila. Ang kapal ng muka. Ako lang ba ang nakapansin sa pangalan? Louie, Marilu at Antonio Villanueva. Ang romantic naman ito. Raph, anong nangyayari? Lolo, siya, bigyan niyo yung painting. Kasalanan niya lahat. Ayop ka! Ngayon, gusto mong isisi lahat sa akin? Asa ka! Hangman na lang ang mahalaga sa'yo. Wala nang iba! Ayop ka. Kung di mo sinabi sa akin na mapapaalis si Marilu, bibigyan kita ng 10 milyon. Ngayon, binibigyan mo ako ng basurang painting. Ibalik mo ang pera. Hindi! Hindi ako! Hindi ako! Inamin niyo na. Inamin niyo nang magkasabwat kayo sa pagbili ng painting. Ngayon, kung hindi ako si Louie at kung hindi ako marunong sa painting, kayo dalawa, ang buong pamilyang Villanueva ay magiging katatawanan ng buong syudad. Nono, sinatan mo ko? Walang hiya! Ang dangal ng Villanueva, winasak mo! Para lang sa mana, ako pa ang nilinang mo! Nasaan ang dangal ko? Nasaan ang dangal ng pamilya? Lolo! Apo ang tunay mo, Apo! Alam ni Marilu, sinadya niya to! Pinaya niya ang pamilya! Palayasin siya sa pamilya! Tingnan natin kung sino ang dapat palayasin. Tingnan natin kung sino ang dapat lumayas. Sorry, nalito ko.
Ayos lang ako. Taong sobra na kumain ng tae. Kaya akala nila aso na sila. Kahit sino, kinakagat. Marilu, pinapalit mo ang painting ko. Nagpanggap ka pang alagad ng maestro. At pinahimatay mo pa si Lolo Fuentes. Bilang tagapagmana ng pamilyang Villanueva, nililinis ko ang pangalan ng pamilya. Tagapagmana? Pinayagan ba kita? Walang hiya! Ang tagal mong dumating! Pinabayaan mo lang si Mary Lou. At sinaktan mo pa si Raph sa harap ko. Wala ka na bang respeto sa akin? Naglilinis ako ng basurang nanakit sa asawa ko. Huwag niyo rin akong hadlangan. Para sa babaeng yan, susuwain mo ako? Pati ang mana sa Villanueva, ayaw mo na? Para sa babaeng yan, sinusupalpal mo ako. Pati ang mana ng Villanueva, ayaw mo na? Man, sa tingin nyo, yung kaunting negosyo ng Villanueva, gusto ko pa ba? Nakalimutan nyo na yata. Mula nung 18 anyos ako, hindi na ako humingi ng kahit sentimo sa inyo. Kanina lang, nakausap ko na ang Pangulo ng Tesla Philippines, si Mr. Marcos. Sa susunod, bibilhin ko ang pinakamalaking new energy company sa Sabihin nyo, sapat bang negosyo ng Villanueva para sa akin? Diyos ko, si Tatay Antonio! Bibili niya ang negosyo ng pinakamayaman, ang core business ni Mr. Marcos! Kaya pala di niya pinapansin ang negosyo ng Villanueva. Sige! Sige! Malakas ka na, ha? Ikaw ang nagsabi niyan. Para sa babaeng yan, pati ang mana ng Villanueva, ayaw mo. Tito, ayaw mo? Akin na! Lolo, yung share transfer agreement, pirmahan na natin ngayon. Sa harap ng lahat. Narinig mo? Trilyon ang mana niyan. Sige, sa'yo na. Subukan mong ipaluhod ang lolo mo sa asawa ko. At mag-sorry. Sige, sa'yo na ang shares. Subukan mong ipaluhod ang lolo mo sa asawa ko. Paluluhurin ako sa kanya. Asa! Lolo, mag-sorry lang naman. Madali lang yan. Tsaka, ikaw naman ang nauna. $100 billion yan. Lolo. Pa, tama si Raph. Luhod lang naman. Pera mang mahalaga. Tinatanggap ko po ang tawad niyo. Huwag na po kayong luluhod. Wala kang kwenta! Pinahiya mo ang pamilya! Bantay! Alisin niyo siya sa pamilya! Ikaw at ang babaeng yan, huwag na kayong babalik dito! Lolo, huwag po, Lolo! Ako lang po ang tagapagmana ng pamilya. Lolo, hindi niyo po pwedeng gawin to sa akin, Lolo. Huwag niyo kong gawin ganito. Lolo! Pa! Huwag niyo kaming gawin ganito ni Raph, pa! Pinapatay niyo na kaming mag-iina, pa! Salot kang babae ka! Dapat matakan na kitang pinalayas. Pinabayaan mong maging walang kwenta ang Raph ko. Lolo, ako pa po. Itong dinadala ko ay ang nag-iisang lahi ni Rafael. Kapag wala na si Rafael, may anak pa po ako. Pwede rin po siyang maging tagapagmana. Lolo, ayoko sa batang yan. Bibigyan ka ng pera ng pamilya. Palaglagin mo yan. Lolo, yun na po ang nag-iisang lahi ni Rafael. Sabi niyo po kanina na mabuti akong apo niyo. Cynthia, si Rafael, matagal nang infertile. Itong dinadala mo, kayo Rafael ba yan? Anong sinabi mo? Infertile? Imposible! Hindi ko alam. Dati, ako ang nag-aasikaso sa health reports mo. Tuwing binabalaan kita, sinasaktan mo lang ako. Ganitong bagay, paano mo naman matatandaan? Bakit mo sinasabi gayon?
Kasi curious ako. Naalagaan mo ang anak ng iba? Kung anong itsura? Rafael, niloloko ka niya. Huwag kang maniwala, Rafael. Huwag kang maniwala. 6 na taon, walang nangyari. Pagbalik mo lang at pagmamana mo na, buntis na siya. Wala ka bang kahit konting duda? Ginawa mo ba? Oh, ano ba yun? 6 na taon kitang sinamahan. Paano mo ko tinrato? Rafael, kung di dahil sa batang to, pagbalik mo, itatapon mo lang ako na parang basura. Kasalanan mo to. Marilu Santos, bakit ka pa nagpakita ngayon? Bakit mo sinira ang ko? Kinamumuhian kita. Bitawan niyo ko. Tatay Antonio, tayo na ang magiging pinakamayaman sa mundo. Sa inyo na po kami mag-aasa. Huwag niyo po pababayaan ang negosyo ng Villanueva. Kami mga matatanda, umaasa pa na sa'yo kami. Kikita! Tony, tumatanda na ako. Ang pamilyang ito, sa'yo na. Makakasa kayo. Si Antonio Villanueva. Hindi ko malilimutan ang mga sumuporta sa akin. Bitawan niyo yan! Bitaw! Tigil! Sinong nagutos na isilang bahay ko? Bahay ko to! Ako ang ginang ng pamilyang Villanueva! Pasensya na po, Mrs. Villanueva. Nakasis na po ang lahat ng ari-arian nyo. Kayo, ang anak nyo, at ang manugang nyo ay wala nang kinalaman sa pamilyang Villanueva. Lagot? Lagot na! Lagot na! Tapos na! May 3 milyar po galing sa ginang. Kung papayag po kayo, pwedeng ipa-abort ang bata, umalis sa Pilipinas, at magsimula muli. 3 milyon? Kailangan ko ng 50 milyon. At isang ticket papunta. Tara. Pinipalit mo ako! At may gana ka pang kunin to? 3 milyon. Kahit paakitin mo ang anak ko, nagloko ka pa sa ibang lalaki, at nagkaanak ka pa! Dahil sa'yo, si Raf, wala na ang mana niya. At pinalayas pa sa pamilya. Sa simula pa lang, ikaw ang malas. Itong pera, para kay Raf, kulang pa sa danyos niya. Ano ba? Huwag kang maging abala dito. Hindi kita pinatay. At sobra na yon. Lumayas ka na. Layas? Sa 3 milyong to, mapapasakin na si Lulu. Pag nakuha ko siya, siguradong papayag si Antonio na bumalik ako. Sa huli, ako pa rin ang tagapagmana. Mga walang hiya! Magpapayag kayo! Walang hiya! Anong ginagawa ng batang henyo ko? Di ko sasabihin. Di mo sasabihin kay tatay? Sabihin mo na. Bakit di pa dumadating si Mama? Gusto mo si Mama? Sige, tatawagan ko si Mama. Namiss mo na agad si Mama, Angel? Hindi mo man lang ba itatanong kung na-miss mo ako? Kailangan pa bang itanong? Siyempre. Siyempre, ano? Siyempre na-miss. O hindi? Ginang Villanueva. Tungkol sa tanong na yan, sa tingin ko, mamayang gabi, kailangan natin pag-usapan to.
Sige na, itatapos ko na to. Atat na ako. Atatsan? At akong patikimin ng asawa ko ng paborito niyang cake para manahimik siya. Sige, dali. Namiss na kita. Sige. Rafael, bakit ka nandito? Lulu, nandito ako para humingi ng tawad. Tingnan mo, dala ko ang paborito mong chocolate cake. Ako mismo ang gumawa nito. Natouch ka ba? Sana mapatawad mo na ako. Nagkakamali ka yata. Alin sa mga babae mo ang mahilig sa chocolate cake? Umarte, nakakadip. Lulu, ang close natin dati. Sabi mo, papakasalan mo ko. Nagpili na tayo ng wedding gown. Di ako naniniwala. Wala ka na bang nararamdaman sa akin? Tama na, Rafael. 6 na taon na. Ikaw ang nangaliwa sa kaibigan ko. Anong akala mo? Na may gusto pa rin ako sa'yo? Asawa ko na ngayon ang tito mo. Mayaman siya, guwapo pa, at mas tapat pa sa'yo. Anong maganda sa'yo? Baliw ba ako? Nakalimutan mo na ang sunog doon. Sinong nagligtas sa'yo? Sabi mo, ang nagligtas sa'yo ay may tattoo na to. Paano mo nagawa na maging walang utang na loob? Wala akong alam sa tattoo. Pero alam ko, ang tulad mong basura ay hindi para sa iba. Tama na yung Rafael, pagsisisihan mo to. Pagsisisihan ko pag di ko ginawa. Gusto lang kitang makuha. Kung di kita makuha, hindi ko rin palalampasin ang pagkakataong sirain ka! Mayak ka! Saka. Kakaiba, bakit ang tagal? Baka may nangyari na kay Mama at Papa. Angel, huwag kang mag-isip ganyan. Sagot sa ni Mama, may GPS ako. Nasa bagong distrito na ilog siya. Malayo sa atin. Angel, nasa panganib si Mama. Isend mo agad sa akin ang location niya. Marilu, ang tagal na nating magkasama. Pero di pa tayo nag-enjoy. Pero huli pa ang lahat. Pag nalaman to, Tony, papatayin ka niya. Angkinin kita. Tapos ipapadala ko sa kanyang video. Ilalagay niya ba ang shares ng Villanueva? O hayaan niyang kumalat ang video mo? Ang taas ng tingin mo sa akin. Wala nang shares. Sisirain ko na lang ang pangalan niyo. Baka isipin niya na ako na lang ang pumalit kay Tony. Anong pinainom mo sa akin? Bakit wala akong lakas? Siyempre, gamot para sa'yo. Basta alagaan mo ko. Hindi kita pababayaan pag ako na ang tagapag... Asa ka. Anong gagawin mo? Hintayin mo si tatay dito. Ngayon, ipapakita ko sa lahat kung gaano ka kabastos. Angel, ililigtas ng tatay si Mama. Huli na po kayo, tatay. Sabay nating iligtas si Mama. Pero kailangan ko ng mga tao. Mas marami, mas mabuti. Ipatawag ang lahat ng tech team. Itigil ang lahat ng trabaho. Si Angel ang masusunod. Tatay, sige po, ako na ang bahala.
Una, hahaking ko ang live app na to para mapigilan na Dadang live para hindi na masaktan si Mama. Teka, bakit naging front camera to? Sira na to. Pangalawa, kontrolin ang live account. I-lock ang device na yon para mahuli ang salarin. Rafael! Gusto mo na mamatay? Lulu, nandito na ako. Huwag kang matakot. Uncle Tony, mali po ako. Uncle Tony, mahal na mahal ko lang po si Lulu. Uncle Tony, ibalik niyo na po si Lulu sa akin. Sugod! Patayin niyo siya! Tama na, Tony. Tigilan niyo na. Hindi maganda sa'yo kung may mamatay. Binigyan na kita ng pagkakataon. Pinabayaan mo. At naglakas loob ka pang galawin siya. Lolo, tulong! Ikaw, di ka karapat-dapat. Tony, umuwi na tayo, ha? Ayoko makasama ang basurang yan. Ang init, ang sakit. Alisin niyo siya sa mundo. Ang init. Tony, miss na miss kita. Lulu, nilason ka. Tis-tis lang. Tumawag na ako ng doktor. Ayoko ng doktor. Ikaw lang. Ikaw ang lunas ko. Buti na lang, dumating ka agad. Di kita naprotektahan. Sorry, di na mauulit. Ayos lang ako. Tingnan mo, ayos lang ako. Pero paano mo ako nahanap? Nakalimutan mo na si Angel. He's a tech genius. Naglagay siya ng tracker sa kotse mo. Kung si Angel lang, walang sakit sa puso. Pagkatapos ng launch, mag-migrate na tayo sa Switch Island, okay? Rafael, kung di kita niligtas sa dagat, baka kinain ka lang ng mga isda. Hindi. Ikaw pa rin ang mahal ko. Gusto mo bang bawiin ang lahat?
at ipahamak sila ng tuluyan. Bakit, mahal? Mahal kong Pangulo. Susunduin na lang kita, ha? Walang anak. Mag-barbecue tayo. Sige, hintayin kita sa opisina. Sige. Lulu! Oh, Tate Antonio? Surprise? Unexpected, no? Sino ka? Pera, no? Magkano? Ayoko ng pera. Gusto ko ang buhay nyo. Ano ba talaga ang gusto mo? Isang oras lang. Hanapin mo si Mary Lou. Tandaan mo, mag-isa ka lang. Kundi, haharapin mo ang bangkay niya. Ang gulo. Trasain mo ang signal na to. Baliktarin ang buong syudad. Hanapin niyo siya! Opo. O ano, bestie ko, di mo na ako kilala agad. Huwag nang patulan! Cynthia. Raphael. Oh? Surprise? Unexpected, no? Anak mo? Anong nangyari sa anak mo? Yung 3 million na binigay ko, kulang pa para makalabas ka? Ang anak ko, kita mo, inagaw ni Raphael at ng 2 mga abwat. Ang anak ko, isang anak na malaki na, dito mismo, binuhos habang buhay. Sabi ng doktor, hindi na ako magkakaanak. Cindy, makinig ka. Si Mama, babawi ako sa'yo. Pagkuha natin ng pera, sa'yo lahat. Bawi. Sige. Kung ganon, patayin mo na siya. Talaga, isa ka pa rin walang kwenta. Cynthia, baliw ka na. Sa lagay mong yan na yon, gawa mo yan sa sarili mo. Marilu, talaga. Hindi ka talaga takot mamatay. Hayop ka! Pinagtatanggol mo pa yung walang kwenta! Kapag namatay siya, paano ka pa mapipilit si Antonio na ibalik sa akin ang mana? Oo nga. Ang mana. Sige, tingnan mo sa labas. Tingnan mo kung nandyan na ang Uncle Tony mo. Itong saksak, galing sa anak kong... Itong saksak, galing sa pag-ibig kong patay na.
Walang kwenta. Sinira mo ang lahat. Layas. Cynthia, Malaang, bitawan mo na ako. Bago pa huli ang lahat. May babalik? Ano ba nagsasabi mo? Ngayon, gusto kong lahat sumama sa akin sa kamatayan. Lahat na nangyari sa akin ngayon, kasalanan mo lahat. Kung hindi lang noon, nag-iskandalo ka sa kasal, hindi sana ako pinalayas. Kung hindi lang noon, naging si Louie ka bigla, hindi sana ko tuluyang natalo. Kasalanan mo, Marilu. Sinira mo ang lahat ng Dahil nagbago na ako, mas malakas na ako ngayon. Talaga? Yan ba ang dahilan kung bakit ka naging masama? Hayop ka! Ako ang nauna kay Rafael. Ikaw ang walang hiyang kabit. Kasalanan mo! Kung hindi ka lang nagpapalakas sa mga Villanueva, hinding-hindi sana sila pumayag sa Kayo ni Rafael. Bagay na bagay. Yabang. Pinasyon lang. Talagang para kayo sa isa't isa. Hayop ka. Patay ka na! Ang tigas pa rin ang bibig mo! Nagsisisi ako na di ko isinama yung bastardang... Oo nga pala, may sakit siya sa puso mula pagkabata. Mamamatay na siya! Si Angel ko. Matagal pa siyang mabubuhat. Pero ikaw, di ka tatagal ng gabi. Tingnan natin! Kung wala na yung mukha mo, si Antonio, gusto ka ba ba? Kahit wala si pwede pa rin akong maging si Louie. Pero ikaw, wala ka. Tama! 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 Maestrang Louie! Tingnan natin kung susunugin ko tong lugar. Makakatakas ka pa kaya ulit? Tulad nun, ko ang mga magulang mo. Kinidnap ni Cynthia at Rafael si Mama. Palagi nilang hinahana ang tiempo para mahiganti. Ang layo mo sa bodega, mga 40 minuto. Sinabihan ko na si Tito Sombrero. Papa, maingat ka ha? Angel, huwag kang mag-alala. Iuwi ka. Lulu, ngayon, may liligtas din kita. Anong sinabi mo? Sabi ko, yung sunog noon, hindi yun aksidente. Gawa ko yun. Narinig mo? Ililigtas ko kayo. Ma! Lulu, takbo! Takbo! Hayaan mo kami! Hayaan mo kami! Tulong! Bakit? Bakit mo ginawa to? Ano bang ginawa namin
pamilya mo, nainggit ako sa lahat ng sayo. Bakit sayo? Nasayo na lahat. Pero ako, parang dadalang sa kanal. Dapat namatay ka na rin sa sunog na yon. Di ko inasahan na nakaligtas ka pa. Wala yon. Mamatay ka ngayon, pareho lang. Oh! Huwag ka nang lumaban! Marilu! Sumama ka sa akin sa impyerno! Alika! Sumama ka sa akin sa impyerno! Isasama kita sa impyerno! Hindi! Talaga bang mamamatay na ako rito? Hindi, Tony. Angel, para sa inyo, kailangan kong mabuhay. Lulu! Kailangan kong mabuhay. Lulu! Ala, ikaw pala. Lulu, Tubig. gusto mo ng tubig? Halika. Wala na pong malaking problema sa kanya. Magpapahinga lang po na ilang araw. Sige, salamat po, Dok. Lulu, kung may masama pa sa pakiramdam mo, sabihin mo lang sa akin. Ha? Ikaw. Ano? Ako? Ikaw ang nagligtas sa akin noon. Ikaw rin ang nagligtas sa akin. Nalaman mo na pero dito, tattoo na parang totem. Yung totem tattoo na sinasabi mo, lahat ng anak ng mga Villanueva ay mayroon yan. Pero nang malaman kong si Manuel Villanueva ay hindi ako itinuturing na Villanueva, pinalinis ko na. Para lang suklian ang utang na loob ko sa matandang ginang. Di para makiangat sa kanilang kapangyarihan. Kaya, sa inataon,
Lagi ko akalain na si Rafael ang nagligtas. Sa 7 na taon, naging tapat ka sa... Bakit di mo sinabi? Dahil ayokong dahil lang sa utang na loob ka na sa tabi ko. Na maiparamdam sa'yo ang tunay na pag-ibig. Ang pinakamahusay at pinakapuro. Sa totoo lang, gusto talaga kitang puntaan. Pero nang makita kita ulit, naging fiancé ka na ng pamang. Nagpasya akong iwan ng pamilya. Bitawan ang lahat. At ibigay ang mana kay Rafael. Tapos, mag-isa akong mag-abroad. 6 na taon na biglang bumalik. Para sa'yo. Para sa akin? Akala ko, tunay ang pag-ibig niyo ni Rafael. Kung masaya ka lang sana, ayos lang sana. Ko. Ano kung mga taon na kasama mo siya, hindi ka masaya. Kung noong araw na yon, hindi mo sinira ang kasal, sisirain ko rin sana. Dahil yun na ang huling pagkakataon. Halika kay Mama. Mahal. Halika, yakap ni Papa, aye. Hindi na ba talaga pwede ng kapatid? Oo. Ito sa anak natin. Gusto mo ng kapatid, ha? Antonio, di ba pupunta tayo sa Switzerland? Sa Switzerland? Pagkatapos ng kapatid, saka tayo. Okay ba?